Hello, kumusta po mga ka-channel? Anong ganap natin sa araw na ito? At ngayon ay pag-uusapan natin yung request ng isang kababayan natin o yung tanong ng isang kababayan natin kung nandito na raw ba sa Canada ang isang Filipino na kumbaga immigrant na at gustong mag-shift ng trabaho o gustong magpanibago ng trabaho, magiging madali kaya sa kanya ang paghahanap ng panibagong trabaho. At pasensya na po kayo dahil ganito ang aking boses, medyo minamalat ng kaunti dahil nagkaroon lang ng kaunting allergy. Pero sisikapin natin na maipaliwanag pa rin o makapag-share pa rin tayo ng experiences natin, karanasan natin patungkol sa paghahanap ng trabaho kapag ikaw ay nandito na sa Canada. May mga bagay tayong tinitignan o konsiderasyon na kung saan ito yung mga kumbaga natipon ko lamang nakaisipan kung papaano natin titignan yung aspeto ng paghahanap ng trabaho. Kung halimbawa ikaw ay gusto mong magpanibago ng trabaho o kaya naman gusto mong humanap ng karagdagang trabaho or part-time o karagdagang additional income na maaaring masasabi natin na ito yung magdadala sa iyo para nang sa ganun magkaroon ka ng tinatawag nating self-satisfaction pagdating nga sa tinatawag nating workplace. May 5 akong nakita na dapat nating ikonsidera at kung meron pa kayong gustong idagdag ay pwede ninyong idagdag sa ating comment section below upang nang sa ganun ay malaman din naman kung ano yung mga comment ninyo o kaisipan ninyo pagdating sa tinatawag nating konsepto ng pagpapanibagong trabaho o karagdagang trabaho pagdating nga sa tinatawag nating workplace. Ito yung una na tinitignan ko pagdating sa paghahanap ng trabaho o pagdaragdag ng trabaho, kumbaga, na dapat nating ikonsidera yung tinatawag nating family schedule. Pagdating natin dito sa Canada, talagang napakahirap ng schedule ng isang mag-asawa. Sabi ko nga sa mga naunang vlog natin, halos hindi na magtagpo ang mag-asawa kung minsan kapag umpisa na ng trabaho o kaya naman kapag kailangan nyo magkita ay hindi po pwede dahil sa dala ng tinatawag nating pangailangan sa trabaho. Halimbawa sa aming mag-asawa, sabi ko nga, yung asawa ko ay kumbaga parang ang schedule niya lang sa workplace niya, ang off niya kumbaga ay kalahating araw and then the following hours o the following night ay magtatrabaho na naman. Ibig sabihin, yung buong araw, for instance, sana linggo, magtatrabaho siya ng half day and then yung half day niya naman ay yun lang yung off niya. And then the following day, half day off and then half day na pagtatrabaho na naman. Parang ganon. So napakahirap talaga. Ganon din naman sa akin. God's grace dahil tayo ay nabiyaan ng isang trabaho na kung saan mayroong Sunday and Saturday off at ginagamit ko pa rin yung isang araw ko upang makapagtrabaho naman sa isang part-time. So, kinokonsidera natin yung family schedule natin bilang isa sa mga factor kung bakit masasabi natin na ito yung mga dahilan kung bakit sinasabi ng ilan na mahirap ang maghanap ng trabaho o magpanibago ng trabaho o magdagdag ng trabaho as part-time. Pangalawa na kinoconsider natin ay yung tinatawag na work schedule. Pag sinabi natin work schedule, hindi ikaw yung pipili ng work schedule mo, kundi yung ahensya o yung kayang kumpanya na gusto mong pasukan. Maraming beses itong nangyari sa akin, katulad ng sinabi ko sa isang vlog ko na nag-apply ako as LINC na kung saan isang family support worker sana. Kaya nga lang, kumbaga hindi kabi yung schedule ko doon sa schedule nila, tinanggihan ko yung trabaho. Dahil kumbaga kung papasok naman ako doon, parang mababawasan naman ako ng trabaho o ng oras sa aking trabaho at kumbaga financially speaking ay hindi sasapat yung sasahurin. Kaya give up ko yung application ko na yun and I would rather na humanap ng trabaho na kung saan ay gusto ko naman at mag-fit doon sa schedule naming mag-asawa o sa schedule ko mismo. Isa pa na dapat natin i-consider ay yung tawag na qualifications. Pag sinabi natin qualification, ito yung hinahanap ng isang employer o ng isang kumpanya o ng institusyon sa iyo bilang aplikante na kung saan gusto mo na ma-achieve, kumbaga.
Kaya nga lang, kung minsan, kapag sinabi natin qualification, ito yung naghihinder kung minsan sa atin na maghanap ng trabaho dahil ang inaakala natin kung minsan ay talagang mahirap ito dahil ganito ang qualifications niya. So therefore, hahanap tayo ng pamamaraan upang nang sa ganun ay ma-meet natin yung mga qualifications na yon. Halimbawa, kailangan yung training natin ay nakasapat doon sa qualifications nila, kaya naman ay maaaring sabihin natin na dapat ay sakto o pasok doon sa qualifications na hinahanap nila sa kanilang mga aplikante. Masasabi rin natin na pwedeng mong makamit yung mga qualifications na yon sa pamamagitan ng tinatawag nating pag-upgrade sa mga schools o mga training schools o pagkuha ng ilang mga certificates o lisensya pagdating mo na dito sa Canada o kung nasa Canada ka man. Halimbawa sa kalagayan ko, yung qualifications na hinahanap nila, kailangan dapat may lisensya sa pagtuturo ng early childhood education. Yun ang aking iproseso sa loob ng kulang-kulang 1 taon upang makakuha ng ECE Level 2 at susundan pa natin yon. So kinakailangan na medyo talagang i-align yung iyong sarili upang nang sa ganon, masabi natin na mas magiging madali para sa atin ang paghahanap ng trabaho pagdating ng panahon na kailangan nating lumipat o magdagdag ng trabaho. Sa totoo lang, napakahalaga ng tinatawag nating mga certifications o ng mga trainings pagdating dito nasa Canada. Marami tayong mga Filipinong kilala na kung saan talagang bumabalik sila sa mga schooling, sa mga training centers, even universities upang nang sa ganon ay ma-meet nila yung talagang gusto nilang trabaho o makuha nila yung talagang gusto nilang trabaho. At hindi lang mga Filipino, marami talagang mga tao dito sa Canada ang talagang nagpupursige upang nang sa ganon yung dati nilang trabaho na kumbaga parang survival ang nagiging dating nila ay makakahulog po sila doon at makakahanap ng sa akala nila o akala natin ay mas mainam na trabaho para sa atin. Ang pang-apat na dapat nating i-consider yung tinatawag na capacity to work, yung kakayahan natin sa pagtatrabaho. Kung minsan kahit na gusto natin yung trabaho ay hindi sasapat dahil hindi natin kaya. May mga pagkakataon na kahit na talagang gustong-gusto natin ay hindi pwede. Ito yung isang halimbawa na kung saan pwede nating sabihin na kung hindi ka pa pwede, humanap ka ng iba. What do I mean? Isang halimbawa na ako. Sinubukan kong magtrabaho sa hospital, pero yung mga chemicals na sabihin natin talagang mataas ang sahod, government siya, meron kayong union, kaya lang, kumbaga parang pinag-aralan ko rin mabuti at masasabi ko na hindi talaga para sa akin yung trabaho na yun. Although gusto ko yung trabaho, sapagkat yung trabaho naman na yun ay kumbaga parang physical lang, kumbaga parang hindi na kailangang isipin yung mga trabaho, gagawin mo lang yun ng parang pang-araw-araw, you will kumbaga used to it. Kaya lang ang nagpahirap sa akin sa mga panahon na yun, nagtatrabaho ko sa hospital, ay yung chemicals na nalalanghap ko. That every time I go home, ay nagsasuffer ako sa tinatawag nating asthma attack. Sa Tagalog term natin, parang hinihika ka lagi, parang hindi ka, although parang hindi ka naman hinihika, kaya lang kapag naaamoy mo yon ay parang lagi kang napipigilan yung hininga mo, parang ganon. So, yun yung mga bagay na kung saan masasabi natin na gusto mo yung trabaho pero hindi ka fit doon. So, nangyari sa akin yun at talagang kailangan kong iwan yung trabaho na yon kahit na sabihin natin malaki ang sweldo doon sa trabaho na yon, kaya lang hindi talaga para sa akin. Isa pa na dapat nating tignan ay ang pagka-interest natin sa trabaho na yon. Yung pagka-interest natin na yun, alam na natin simula nung tayo ay bata pa lamang, hindi po ba? Lagi tayong tinatanong ng mga magulang natin, o anong gusto mo maging paglaki? O kaya ng mga teachers natin sa mga slam book natin, uso pa ba yung slam book? O kaya naman sa mga profile natin, sa mga cumulative records natin, inilalagay natin doon yung mga interest natin. At nung ako ay guidance sa counselor pa lamang at nagkakandak tayo ng tinatawag nating career counseling, ang lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko noon ay kung ano yung interest mo at kung saan ka interesado. Sapagkat kung hindi ka interesado at ipinus ka lamang ng magulang mo at nahilig ka lang sa trabaho na yon dahil sa peer pressure ng society at ng mga kaibigan mo, maaaring sabihin natin hindi ka magtatagumpay. Pero marami naman talaga nagtatagumpay. Kaya lang, marami tayong testimony na nagtatagumpay pero may hinahanap pa rin, parang ganon. Kasi hindi naman yun talaga yung gusto nila. Pero meron naman talaga yung hindi nila gusto, then later on, nagugustuhan din nila. So, depende pa rin po, ano? Pero ang lagi kong sinasabi,
noon, kahit na sa mga magulang na pinagdideliveran ko ng tinatawag nating career counseling, sinasabi ko sa kanila na huwag ninyong i-pressure yung mga anak ninyo maging nurse, halimbawa lang po. At kapag natapos yung kapitbahay nila ng pag-aabogado, ipupush din nila yung mga anak nila bilang abogado. Pag natapos yung kapitbahay nila na bilang maging isang guro, ipupush din nila yung kamag-anak, yung anak nila na maging guro. Lagi kong sinasabi, tanungin ninyo yung mga anak ninyo kung gusto ba nila yon o hindi. Kung hindi talaga nila gusto yon o hindi sila interesado, huwag nating i-push. Baka pagdating ng panahon, ikaw pa ang sisihin o kaya maging failure sila sa larangan na yon. Ito ay bagay na kung saan ginawan na ng research ng DOLE, Department of Labor and Employment, at naging bahagi tayo ng tinatawag nating career counseling advocacy ng DOLE. At ito yung lagi din nilang sinasabi. Marami tayong mismatch in employment. It's because of this tradition. Na kung doktor yung kapatid, magdodoktor lahat. Na kung teacher yung isa, magti-teacher lahat. So ito ay, kumbaga, binabago na ng kaisipan ng DOLE. Dahil ang tinitignan na ngayon is the trend of the world. O yung tinatawag nating labor market. O, in wider point of view, yung world labor market kung tawagin natin. Pagdating naman dito sa Canada, ganun pa rin. Kaya nga yung iba, yung nakakausap natin, sasabihin nila, ayoko dito kasi hindi naman yan ang interest ko. Kaya lilipat sila sa ibang trabaho na talagang gusto nila. O kaya naman, kapag nandoon na sila sa workplace at hindi nila gusto yung trabaho, ang magiging dating ay survival lang sila doon sa trabaho. Ano ibig sabihin nito? Parang living lang sila dahil gusto lang nila magkapera o dahil gusto lang nilang kumita, pero ang katotohanan ay hindi naman nila gusto yung trabaho. Kumbaga, pinagtitiisan na lamang. Kaya nga, this is a point na kung saan po pwedeng mag-quit o kaya po pwedeng mag-resign yung isang trabahador at lumipat sa iba. Well, kung makahanap ng ibang trabaho, well and good. So, depende pa rin po yan at depende pa rin po sa karakter ng isang tao. Hindi lang po yan, may gusto pa po akong idagdag doon sa tanong ng isang kababayan natin na mahirap daw ba o madali ang maghanap ng trabaho pagdating na dito sa Canada o habang nasa proseso ng pag-apply. Sa kasalukuyan, meron tayong tinatawag na pandemic. At masasabi natin na talagang napakahirap maghanap ng trabaho. Ito yung feedback na naririnig ko hindi lamang sa mga Filipino, pati na rin sa mga naninirahan na dito na kung saan o matagal lang naninirahan dito na sinasabi nila, hindi naman talaga ganito noong mga panahon bago ang pandemic. At katotohanan po yan. Na sinasabi natin na bago mag-pandemic, sa totoo lang, ay nagkaroon ako ng 2 trabaho. Totoo po yan, 2 trabaho. Ang ina-plan ko noon, so retain po yung full-time ko. Yung pangalawang trabaho ko naman ay gusto kong humanap ng hindi na ako gagamit ng kaisipan. Sapagkat sa pang-umaga, ay puro utak ang ginagamit natin dahil kailangan natin ito doon sa early childhood education as early childhood educator. So yung panghapon gusto ko naman physical, kumbaga yung katawan ko na lang ang ginagamit ko at hindi na more on utak. Kumbaga parang i-balance naman. Umaga pang utak, paggabi naman ay pang physical. Nakahanap ako ng isa which is in a convenience store. Sabi ko, pwede dito kasi buhat-buhat, stock ng mga products sa shelves, this okay. Pero nakita ko doon na parang hindi maganda dahil kumbaga parang ang binibigay sa akin na trabaho ay yung wala sa job description na pinirmahan ko. So parang nagte-take advantage yung company. Hindi naman company. Sabihin natin parang nagte-take advantage yung company. So sabi ko hindi tama na nagte-take advantage sila. So nag-quit ako. Then after 3 days ay nagpasa ko ng isang resume. Nakita ko doon sa isang website na naghahanap pala sila. So, tamang-tama ito. Yung hinahanap ko, more on physical. So, tinignan ko yung mabuti. And after a day, sabi nung HR, sige, pasok ka sa training bukas at magsisimula tayo sa ganitong oras. At yun nga, nag-open yung kilalang food or fast food chain sa Pilipinas, dito sa Regina. Alam nyo na po yun, Chicken Joy. So, sabi ko, okay ito na trabaho. Sabi ko dahil more on physical, hindi na ako gumagamit ng kaysa gumagamit pa rin. Ibig sabihin more on physical na lang, galaw-galaw. After how many months, nagkaroon tayo ng pandemic. And then after that, ay nawalan na nga ng
trabaho ang marami sa mga immigrant, lahat-lahat na dito sa Canada. At masasabi ko sa kasalukuyan, isa sa mga factor kung bakit masasabi kong mahirap maghanap ng trabaho, it's because of another factor na kung tawagin natin ay economical and aftershock kumbaga ng tinatawag nating pandemic. At yun nga po, sana ay nalinawan kayo o nakapag-share tayo ng kahit paano na experience natin o na-inspire man lang kayo sa ating kwento na kung saan, kung madali ba o mahirap ang paghahanap ng trabaho. Ang masasabi ko lang dyan, depende pa rin po sa inyo kung ano dun sa mga factor na binanggit natin, yung po pwede bang yung pwede ako dito o hindi ako pwede dito. At kung hindi ka pa subscriber ng channel ito, mag-subscribe na. I-hit ang like button, mag-comment down below at pwede nating i-share ang ating mga videos. Hanggang sa muli. Paalam.